Isang syudad ang nasa gitna ng krisis dahil ang Diyos ng dagat na si Poseidon ay balak wasakin ang kanilang lugar. Isang matalino na daga naman ang may malawak na kaalaman ang tanging pag-asa ng bayan para iligtas ang lahat, kasama ang dating bayani na si Jason of Argonauts. Ngayong araw, ikikwento natin ang istorya ng Epic Tales. Nagsimula ang pelikula sa isang daga na si Patty na nagbabasa ng scroll, at inampun din ng isang pusa na si Sam, nung bata pa lang siya. Vegetarian kasi itong pusa at may personalidad na gusto lang na nasa loob ng kanyang teatro. Papunta na ang bida sa eskwela at naengkwentro din ang kaibigan na si Luigi, na gustong maging ninja balang araw. Pangarap naman ng bida ang maging si Jason, ang pinakasikat na bayani at naglakbay sa mundo na puno ng adventures. Sa palengke, isang grupo ng mga daga na animoy mga ninja, ang nag-pose muna, saka nagsipuntahan sa iba't ibang lugar sa palengke at pasikretong kumuha ng isda sa likod. Sa pagmamadali ay nahulog ang dala nila kaya umaksyon ang leader at nagtapon ng harina para hindi sila makita ng tindera na tumitingin. Ilang sandali, nagpatuloy na ulit silang bumalik dala ang isda na nakuha nila. Sa klase ni Patty, tinanong ng teacher kung sino makapagsasabi ng anong barko ang ginamit ni Jason sa kanyang adventures. Na-excite ang bida kaya sinagot niya yon. Tinuro niya rin ang barko at sinabing magiging bayani rin siya katulad ni Jason balang araw. Pero pinagtawanan lang siya ng kanyang mga kaklase at nalungkot dito ang bida. Pauwi na sana sila, pero sorpresang tumalon si Patty sa veranda at nagtungo papuntang dagat. Hinabol siya ng pusa na nag-alala, at nung makita niya ito, gumamit si Patty ng catapult at lumipad patungo sa barko. Aksidente namang naitulak siya ng ginawa niyang manika at nahulog siya sa dagat. Natakot si Sam sa nakita at tinulungan agad ang bata na makaahon mula sa tubig. Pagkarating sa bahay pinagsabihan niya ito na muntikan na siyang malunod dahil sa kalokohan niya. Umiyak ang bata na gusto lang niyang magkaroon ng adventure ng katulad kay Jason, pero ipinaliwanag ng pusa na si Jason ay isang malaking tao, samantalang ikaw ay isang maliit na daga lamang. May pagtitipon na nagaganap at nagpapalakpakan ang mga tao sa pagdating ng kanilang bayani na si Jason. Matanda na si Jason, pero excited pa rin ang mga tao na makita siya, maging ang mga daga at si Sam sa ilalim ng bench. Samantala, iniikot na ang numero para sa lottery at nakatitig lang dito ang pusa kung ano magiging resulta. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang numero ay 888, at hindi makapaniwala si Sam sa nakikita. Nagbigay na ng anunsyo si Jason na salamat sa Golden Fleece na binigay ni Zeus, naging maunlad at masagana ang syudad. Kaya nandito tayo lahat para magbigay ng pasasalamat sa kanya, sabay ipinakita ang higanting estatwa ni Zeus, Master of Olympus. Samantala, tuwang-tuwa at nagyayabang ang Diyos na si Zeus dahil pinarangalan siya ng mga tao ng magandang estatwa na katulad niya. Lahat ay nakatingin sa kanya, sabay pinagsabihan ng asawa na huwag masyadong magdiwang dahil baka mainis lang ang kanyang kapatid. Tama nga siya, nagalit at sumigaw si Poseidon at ipinagdiinan niya na dahil sa dagat, meron silang pinagkukunan ng pagkain pero di man lang kinilala siya bilang Diyos din nila. Gumawa siya ng portal para umuwi, at nag-iwan muna ng mensahe na hindi siya basta papayag na mangyari ito. Balik kay Sam, ibinigay niya yung nanalong tiket sa daga kapalit ng isa pang tiket para makasakay sa barko ng Argo. Inisip niya na masyadong delikado sa anak na maglakbay, kaya kinain niya ito ng lapitan na siya ni Patty. Pagkatapos ay ibinalita niya na hindi nanalo yung tiket kaya nalungkot dito ang bata. Nagkakagulo naman ang mga tao sa labas nang makita ang dagat na may namumuong whirlpool dito sa gitna. Sumunod ay umaangat ang isang higanteng tao at ito ay walang iba kundi ang Diyos ng dagat na si Poseidon. Pinigilan siya na makapasok sa syudad ng Golden Fleece, kaya nagalit ito at pinahaba ang kamay, sabay itinapon ang artifact sa may dagat. Pagkatapos ay nilapitan niya ang mga residente ng Iolcos, para sabihin sa kanila na naiinis siya kung bakit si Zeus lang ang ginawan nila ng estatwa samantalang asan daw yung sa kanya. Kaya binibigyan niya sila ng 7 araw lang para gumawa ng isa pang estatwa, na kasing ganda ng katulad sa kapatid, na may trident na kumikinang na kagaya sa lightning bolt ni Zeus. At kung hindi, tinakot nito na wawasakin niya ang buong syudad ng kanyang mataas na tsunami. Naglabas din siya ng hourglass na naghudyat sa pagsimula ng countdown. Nagpanik ang mga tao sa paligid ni Jason, habang si Patty ay may dalang papel sa ere at diretsyong bumagsak sa lupa. Sinabihan niya ang lahat na tignan ang mapa, at ito ang magbibigay ng direksyon sa kanila sa Three Nactos.
Ipinaliwanag niya na marami daw itong treasure at isa na rito ang malaking sapphire na kasing laki ng trident. Dagdag ni Luigi na eksakto nga ito para gawing trident ni Poseidon. Pero nag-alala si Sam na baka delikado yung isla na yan, sabay ng pagpapakita ng isang ibon na si Chicos, na isa ang paa at may hook sa kaliwang pakpak. Kinumpirma niya na mapanganib nga doon dahil may mga giant scorpions at cyclops dito. Pero wag silang mangamba dahil ang inyong lingkod ay sasama sa kanilang adventure. Pagkatapos ay pasikreto nilang nilagay ang mapa sa may pedestal, na nakita naman ni Jason. Sumunod ay inanunsyo niya sa mga residente na meron pa naman silang 7 days, para magawa ang estatwa ni Poseidon. Habang siya naman daw ay maglalakbay para hanapin ang malaking sapphire sa isla ng Trinactos, at nagdiwang ang lahat. Pero ang problema, matagal nang pumanaw ang mga Argonauts at sinabi ni Luigi na hindi naman nila makakayang bumuhay ng patay. Pero ang matalino na daga ay determinado na hindi sumuko, kaya nagpunta siya ng museum at kumuha ng kapirasong pangil na display doon. At ilang sandali ay nagsilabasan ang mga kalansay ng Argonauts. At nung nasa barko na ang mga ito, tinanong siya ni Chicos kung marunong ba siyang maglayag ng bangka. Buong kumpiyensa namang sinabi ni Luigi na alam daw ni Patty ang lahat ng manual sa paglalayag. Puwersahan naman siyang isinakay sa sasakyan at hindi dito natuwa ang pusa. Napilitan tuloy siyang lumundag dito at huli na ang lahat para makabalik pa sila sa Pampang. Habang nasa gitna na sila ng dagat, abot tanaw nila ang bagyo na paparating sa kanila. Pagkatapos ay walang tigil ang hampas ng mga alon sa kanilang sasakyan habang si Jason ay sinasabi na wag silang matakot. Iyon pala, ay pinagkakatuwaan silang guluhin ng mga Diyos sa langit, dadagdagan pa sana ni Zeus ng halimaw ang dagat pero dumating ang asawa niya kaya agad silang tumigil. Di pa natapos ang kalbaryo nila nang may magpagkita na isang dambuhalang tentacle mula sa dagat. Binuhat nito ang barko na sinasakyan nila sabay tumambad sa kanila ang isang higanteng octopus. Sinabi ni Jason na isa itong kraken sabay ng pagsigaw nito sa kanya. Inutusan niya ang mga kasamahan na umatake ngayon pero tumalbog lang yung pana sa halimaw, na nagsanhi ng pag-atsyeng nito sa kanilang lahat. Pagkatapos noon, napadpad sila sa isla ng Syracuse para magpagawa ng sasakyan. Nag-away naman ang dalawa dahil sa nalaman ni Patty na itinago ng pusa yung tiket. Hanggang sa matapos ang usapan nila na ayaw na niya itong makita pa muli, kaya malungkot na umalis si Sam. Nung hapon ding yun, umalis ang barko at naiwan ang pusa sa may Pampang. Sa wakas, narating din nila ang Trinactos at malaki ang pag-asa ng daga na maliligtas nila ang syudad pag nakita na nila ang diamanteng sapphire. Sa may talampas, may nakita silang higanteng robot at sinimulang atakihin sila nito ng malaking bato. Nagulat ang bida dahil ang akala niya ay may mga cyclops lang sa isla, at sumagot si Chicos na ang adventure ay laging may sorpresa. Nagpunta si Patty sa natutulog na matanda at kinontrol ito para imaneho ang barko papunta sa kuweba. Patuloy pa rin sa pag-atake sa kanila ng kalaban pero magaling na naiilagan nila ang lahat ng mga ito. Sumunod ay ligtas silang nakadaong sa may pampang ng kuweba pero may nakita naman si Patty ng malalaking scorpions sa di kalayuan. Samantala, nag-alala si Sam sa kalagayan ni Patty kaya kinausap niya ang isang grupo ng mga daga at nakiusap kung may paraan ba na makapunta sa Trinactos. Ayaw siyang tulungan ng mga ito dahil sa isa siyang pusa pero ipinaliwanag niya na si Patty ay nag-iisa na lang niyang pamilya. Naintindihan naman siya ng leader kaya pumayag na tulungan na ang pusa. Ang dalawa ay pasikretong sinusundan ng grupo ni Jason, nang may mapansin si Chico sa kakaibang itsura ng puno na nasa tabi nila. Nabasa daw ni Patty na ito ay mga cyclops, sa kalaliman lang ng gabi sila bumabangon dahil sa oras na sumikat sa kanila ang araw, ang balat nila ay nagiging puno. Ang pusa naman ay sumasakay sa isang dolphin para makapunta sa isla. Sinabi ng dolphin na tinulungan kasi siya ng mga daga nang minsan na mahuli ito sa lambat. Natuwa si Sam nang abot tanaw na niya sa wakas ang Trinactos. Nagtataka ang grupo nila Jason, dahil ayon sa mapa ay dito nakalagay ang sinasabing malaking sapphire pero wala namang makita rin si Patty. Sumunod ay pinalibutan sila ng malalaking cyclops, at ang isa sa kanila ay binuhat si Jason sabay inilagay ito sa may sako. Ganon din ang ginawa sa iba niyang mga kasamahan at nagreklamo ang cyclops na ang nakuha lang nila ay isang matanda at puro kalansay. Huwag daw mag-alala sabi ng babae, gagawa na lang siya ng sopas na gawa sa kanilang buto at lalagyan ng noodles sa kung ano ang matitira.
Pagkaalis ng mga kalaban, nakumpirma ni Chicos na tama ang pusa at wala naman daw talagang sapphire sa isla. Inisip naman ni Patty na nasa mga Cyclops daw ang bihirang hiyas, kaya kailangan daw nila na sundan ang mga yon. Sinundan ng dalawa ang mga Cyclops sa kanilang kampo at dito nakita ni Patty ang mga blueprint na ginawa ng mga ito. Napagtanto niya na sila pala ang gumawa ng higanteng robot at namangha ng sobra ang ibon. Nakita rin nila ang isang bundok na puro ginto at kayamanan, pagkatapos ay napansin ni Patty ang makina sa may gilid. Si Sam naman ay naalerto nang makita ang mga dambuhalang scorpion sa malayo, pero huli na ang lahat nang lapitan sila nito. Sinabi ng daga na wag siyang mag-alala dahil mga kaibigan namin sila. Pinakilala rin sila bilang si Bernardo, Gerardo, at ang pangatlo ay si Teresa. Mababait ang mga ito kaya nung nalaman nila ang pakiusap ng pusa ay agad nilang inalok ang kanilang tulong. Balik kay Patty, sinundan nila ang isang linya ng mga makina na gumagawa pala ng mga mapa at itinatapon nito sa may dagat. At nung buksan niya ang nilalaman nito, na-realize niya na patibong lang pala ito ng mga Cyclops. Ipinakita naman ng mga Scorpion kay Sam ang mga nasirang barko sa may talampas na naghahanap din ng sinasabi nilang kayamanan sa mapa. Dagdag din ito na lahat ng mga yan ay pinalubog ng higanteng robot. Habang umiiyak si Patty, may napansin ang ibon sa malayo na isang halimaw. Lumapit sa kanila ito at nagpakita sa liwanag ang isang dragon. Hinabol din sila nito at naisipan na umakyat sa may poste. Lumambitin sila sa hook para makatakas, pero may umipit na bakal sa paa ni Chicos. Gumawa ng paraan ang daga para mapunta sa kanya ang atensyon ng kalaban, at nung sinugod siya nito, nauntog ang dragon at nahulugan ng malaking bakal sa ulo. Kagulat-gulat naman na tumubo ang 4 pa na mga ulo sa katawan nito, at naalala ni Patty na isa pala itong Hydra. Kapag naputol ang dalawa, magiging 4 na ang ulo ng dragon. Patuloy ulit silang hinabol ng mga ito at muntikan pang makain. At nung ma-corner na silang dalawa, agad namang pumasok sa eksena si Sam at matapang na inatake ang kalaban. Pinatakas sila ng pusa at buti na lang ay hinila ng Cyclops ang alagang dragon dahil sisikat na ang araw. Dinala naman ng aso si Sam na nanghihina na, at nung tumunog na ang alarm clock, nagmadali ang mga ito na umuwi sa kani-kanilang mga bahay. Nalungkot ang dalawa dahil nadakip si Sam, pagkatapos ay sinalubong din sila ng 2 pang magkapatid na daga. Si Jason naman ay busy sa pagbukas ng kulungan niya gamit ang mga buto ng kasamahan pero hindi niya ito magawang mabuksan. Ganon din ang kalagayan ni Sam na nakakulong din. Pinuntahan siya ni Patty pero sinabihan siya na wag siyang lalapit baka mahuli din daw siya. Humingi ng sorry itong si Patty at sinisi ang sarili kung bakit hindi nagtagumpay ang misyon ni Jason at nakulong pa siya. Ipinaliwanag ng pusa na walang nakakaalam na patibong pala ang mapa, kaya ang dapat lang nasisihin ay yung mga Cyclops. Matalino ang daga na kumuha ngayon ng badge na may pin, na siyang ginamit nito para buksan ang kulungan ni Sam. Pagkatapos ay nagkasundo na ang dalawa at lahat ng galit nila ay lumipas na sa nakaraan. Nagkasundo ang lahat na gawing leader na ngayon si Patty. Sumunod ay umisip siya ng mga bagong plano para magtagumpay pa rin ang pinuntahan nilang misyon. Mula sa kuweba na may mga kayamanan, sa robot na nagbabantay sa may pampang, at ang pinakahuli ay makaisip siya ng paraan para lagyan ng bagong pakpak si Chicos. Nagagawa na ngayong lumipad muli ng ibon at natutuwa ito na maramdaman ulit ang bilis ng hangin sa kanyang mukha. Kasama ng 2 daga, hinanap na nila ngayon ang lumilibot na robot. Ang Scorpion naman ay kinausap ang dragon pero sinimulan na nitong kainin ang mga braso niya. Tinulungan siya ng kaibigan para gupitin ang mga ulo, pero naging doble lang ang rami ng mga ulo nito. Nakapasok na sila sa control room ng robot, at napansin ng daga na kailangan lang daw mag-drawing para makontrol yata ito. Kumuha siya pagkatapos ng lapis at nag-drawing sa papel, at nireset ang switch na siyang nagbago ng program nito. Pagkatapos gupitin ng mga Scorpion ang ulo ng dragon, nagkaroon ito ng hindi mabilang na mga ulo sabay gumulong ito papalayo sa kanila. Ngayong wala ng bantay ang forge room, kinolekta nila ang mga sapphire lang sa treasure, sabay tinunaw nila ito at hinulma sa lupa para magkaroon ng hugis ng katulad sa trident. At nang matapos na sila, tinignan nila itong mabuti na siyang lumiwanag sa buong silid. Pagsapit ng kalaliman ng gabi ay gumising na ang mga Cyclops, nagalit din ito dahil may nanira ng forge room at naging bola ang alaga niyang Hydra. Nakita din nila na tumetakas ang mga Scorpion kaya pinatunog nito ang alarm sabay sinabi na hulihin yung mga kaaway.
Nagmamadaling tumakbo ang Scorpion pero mukhang mas mabilis ang Cyclops na humahabol sa kanila. Sinabi ni Patty na ang araw na lang ang tangi nilang pag-asa pero naabutan na sila ng kalaban at binunggo din sila. Sumunod ay pinalibutan sila ng lahat ng Cyclops at di inaasahang malakas pala sa pakikipaglaban ang mga Scorpion. Pero naipit din sila ng mga kalaban sa likod nila, buti na lang ay dumating na ang higanting robot sabay tinapakan ang isang Cyclops. Ganon din ang ginawa sa iba kaya nagsimulang magsitakbuhan ang lahat ng mga kalaban. Natutuwa rin ang mga Diyos sa langit habang umaatake ang higanting robot sa lupa. Maging si Zeus ay nasisiyahan din sa nangyayari. Dumating din sa eksena ang grupo ni Jason na ngayon ay binubuhat ang kulungan. Sumisikat na rin ang araw pero ang leader ng mga kalaban ay ayaw pa ring sumuko. Umalis na sa robot ang ibon kasama ng mga daga, samantalang yung kaaway ay umakyat para pumasok dito. Pagkapasok niya sa loob, nakaprogram na pala ang robot na sirain ang kanyang sarili, na siyang ginawa agad nito dahilan ng matinding pagkawasak nito. Sa syudad ng Iolcos, natapos na ang oras nila na ikinagalit ng husto ni Poseidon. Wawasakin na sana niya ang lugar pero dumating bigla ang mga bida habang tumetalon ang kanilang barko. Pinulot ng Diyos ng dagat ang hiyas na ginawa nila at tinignan nito ng mabuti. Natuwa siya sa kanyang nakita sabay inilagay ito sa kanyang estatwa na kumumpleto ng kaanyuan nito. Di rin niya nakalimutan na ibalik ulit sa kanila ang Golden Fleece na siyang lumiwanag sa buong syudad at nagpaganda ulit ng kapaligiran. Nagdiwang ang buong populasyon ng syudad ganon din ang mga bida, sa tagumpay nilang nakamit na iligtas ang kanilang hometown. Mag-subscribe para makapanood ng mga video na katulad nito. Hanggang sa muli kaibigan.